Akala ko noon, ang mga demonyo ay umiiral lamang sa mga libro. Ang mga bagay tulad ng aswang, tamalan, o charms ay mga pandaraya lamang para takutin ang mga bata. Hanggang sa nakita ko ang isang halimaw na nagsasabi ng aking pangalan sa dilim, na may mga mata na nagnininga sa apoy. At napagtanto ko, may mga kasalanang hindi namamatay. Hinihintay nila tayo sa mga anino ng kagubatan. Isang maingay na lungsod, nakauniporme ang pulis na si Benson, tahimik na nakatingin sa bintana ng paglapag ng eroplano. Sa kanyang tenga ay ang boses ng kanyang ina na tumatawag sa kanya mula sa nakaraan. Lagi mong bitbitin ang kwintas na yan, anak. Kahit sino ka man, anuman ang iyong ginawa basta't may kaunting liwanag sa iyong puso, hindi ka malalamon ng kadiliman. Si Benson ay lumipad pabalik sa kanyang bayan pagkatapos ng maraming taon na nakatanggap ng hindi inaasahang utos sa paglilipat. Ang kanyang mukha ay tense, ang kanyang malalim na mga mata ay nagtatago ng isang bagay na mahirap sabihin. Noong taong iyon, inilipat ako sa nayon kung saan ako lumaki. Isang tila normal na desisyon, ngunit ito ang simula ng isang panghabang buhay na bangungot. Gabi. Naglalakad si Benson sa maruming kalsada sa likod ng kanyang bahay. Kakaibang tahimik ang kalawakan. Biglang, mula sa malayo, umalingaw ang tunog ng tubig pagkatapos ay tumama ang mabahong amoy sa kanyang ilong. Wala pa akong naamoy na ganito kabulok. Hindi tulad ng bangkay ng hayop, hindi tulad ng imburnal, ngunit parang isang bagay na dating tao na bubulok at nabubuhay pa. Mula sa dilim, lumilitaw ang kumikinang na pulang mata sa kabubatan. Isang mahinang sitsit ang tunog. Napaatras si Benson, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kwintas. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Isang bagay na hindi tao, ngunit alam nito ang aking pangalan. At nang tumalikod ako at tumakbo, alam ko, hindi na ako makakabalik. Dati akong pulis. Dati ibig sabihin hindi na. Magaling daw ako, mabilis, malinis, walang bakas. Pero walang nagtatanong kung sino ang pinatay ko at para saan. Isang pag-aresto, isang putok ng baril, si Benson na nakatayo sa tabi ng isang kotse, hawak ang isang Glock, ang kanyang mukha ay malamig. Sa kanyang paanan ay isang hindi gumagalaw na tao. Matagal ko nang tinawid ang linyang iyon. Ang daan pabalik? Hindi. Pero gabi-gabi nakikita ko pa rin sila, ang mga taong pinipilit kong harapin. Hindi sila namamatay sa panaginip ko. Gulong nila pangalan ko. Madilim ang silid, nagising si Benson sa kalagitnaan ng gabi, pawisan. May kumatok sa pinto. Ang isang sobre ay pinalamanan sa bitak. Binuksan ni Benson ang sobre. Isang transfer order. Sa isang maliit na bayan ang kanyang bayan. Walang dahilan. Walang babala. Sa bus, nakatingin sa bintana si Benson. Ang mga tanawin sa kanayunan ay lumilipas na parang isang malabong alaala. Umalingaw ang mga lumang dayandang. Kung isang araw ay babalik ka, huwag mong kalimutang dalhin ang binigay ko. Hindi dahil sa pamahiin kundi dahil hindi nakatulog ang dilim dito. Bumaba si Benson sa kotse, lumakad sa lumang gate. Naghihintay ang kanyang inaampon, si Tira Loleng. Walang yakap, walang luha,
isang nagtatanong na tingin. Nanay Loleng, malamig na boses. Bumalik ka na? Paano ka nalipat ng ganoon kabilis? Puno ba ang Maynila? Benson. Tinatawag nila itong koordinasyon sa trabaho, nanay. Buti na lang malapit sa bahay. Lalapit ako kay mama. Nanay Loleng, nagagambala. Huwag kang maging nanay sa akin na parang hindi ka nawala. Sa tingin mo hindi ko alam. Ang kapaligiran ay tense. Isang nakakabining katahimikan. Nanay Loleng, lumambot ang boses, lumingon sa kusina. Nagugutom ka pa rin, tama ba? Pumasok ka na at kumain. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Pagkatapos kumain, tumayo si Benson sa harap ng bahay, naghahanda para mamasyal. Hinagisan siya ni Elra Loleng ng dalawang bagay. Nanay Loleng, isuot mo ito. At itali din ang isang ito. Benson, naguguluhan. Inay, ito ay... Nanay Loleng, nagagambala, seryoso. Hindi iyon alahas. Ito ay isang alindog. Kahit na hindi ka naniniwala, isuot mo ito. O isang araw babalik ka na may itim na bag. Hindi ako naniwala pero sinuot ko pa rin. Siguro dahil sa titig ng mga mata niya sa sandaling iyon, ito ay eksaktong katulad ng tingin sa mga mata ng mga biktima bago ko hinila ang gatilyo. Lumabas si Benson ng bahay, umihip ang malakas na hangin, malamig ang liwanag ng buwan. Sa kadiliman sa kabila, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya. Nagtrabaho ako sa ilan sa mga pinakamapanganib na lugar sa Maynila. Ngunit wala kahit saan ito naramdaman bilang walang laman at nakakabagabag na ganito. Walang asong tumatahol, walang batang naglalaro. Matalang nakasilip mula sa likod ng mga kortina. Kakaibang amoy nakatago. Benson ay bumisita sa Commune Police Station. Nasa mesa ang mga nawawalang tao na ulat ng 3 taga-nayon, hindi alam ang mga dahilan. Iniiwasan sila ng lokal na pulis, baguhin ang paksa. Benson, sabi mo nawala. Silang 3 ay matagal ng taga-nayon. Saan sila nagpunta na walang nakakita sa kanila? Ang hepe ng pulisya sa mahinang boses. Baka umalis sila ng mag-isa. Ang nayon na ito kung minsan ay nasusumpungan ito ng mga tao. Nakasimangot si Benson. Cut, gabi. Nilibot niya ang nayon. Tunog ng mga insekto. Isang malakas na amoy ng malansa. Lumingon siya sa paligid, wala siyang makita. Ngunit nang siya ay lumingon, may mga basang bakas na umaabot mula sa gilid ng gubat hanggang sa nayon. Iyan di unang sirali. Kinabukasan, nahanap ni Benson at ng isang taga-nayon ang katawan ng kalabaw, bumuka ang tiyan, inalis ang atay. Ang mga hiwa ay hindi parang kutsilyo, mga kuko. Taga-nayon, muli tulad ng ilang taon na ang nakalipas. Ngunit pagkatapos ang mga bata ay nawawala. Benson, walang nag-imbestiga. Taga-baryo tumingin sa paligid, bumubulong. Kung sino man ang nag-imbestiga ay wala na sa baryong ito. Isang unexpected encounter alay toto. Gabi. Si Benson ay nakilahok sa isang pananambang sa droga kasama ang lokal na unit.
Habang papalapit, isang kriminal ang biglang bumunot ng kutsilyo at sinaksak siya mula sa likuran. Mukhang bumagal ang oras. Bago dumampi ang talim sa kanyang balat, dumiretso ang isang bato sa ulo ng kriminal. Blood splatters. The attacker collapses. Benson turned around, sees Skyny, gusot na binata, may hawak na bato, humina ng malalim. Toto, umingiti ng nakakaloko. Huwag mo akong pasalamatan. Kaya lang hindi mo pa oras para mamatay. Paghihala paghahita. Madilim. Benson sa kwarto. Nililinis ang baril, pagkatapos ay nakita ang kwintas na inihagis niya sa lababo, nakahiga ng maayos sa kama. Sa tabi nito ay isang itim na pusa na dumila sa mga kuko nito. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay tumalon sa bintana at nawala. Tumalon siya, tumakbo palabas. Walang tao. Tanging ang liwanag ng buwan lang ang sumikat sa isang malabong figura nakatayo sa ilalim ng puno sa hindi kalayuan. Nakatingin sa kanya, pagkatapos ay nawala. Kinabukasan, pumunta si Benson sa palengke. Nakita si Toto na nakatayo at nakikipag-usap sa isang pulubi. Nang makalapit siya, nawala si Toto na parang hindi pa siya nakapunta doon. Hindi ko alam kung sino si Toto. Pero sa tuwing may nangyayari, lagi siyang lumilitaw. Katulad ng mga pagkakataong gumagawa ako ng mali, laging may tahimik na sumasaksi. Alam niya ay nanay. Lahat. Uwi si Benson. Umupo si Ilra Loleng sa beranda at naghahabi ng basket. Hindi tumitingin sa kanya, nagsasalita lang ng mahina. Nanay Loleng, dahan-dahan. Nakita ko ang itim na pusa. May naamoy din akong malansa. Parang wala sa bagahe mo ang mga bagay na ibinalik mo. Benson, nakamuso. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nanay Loleng, nakatingin, malalim ang mga mata at lumubog. Sinasabi ko ang kasamaan ay hindi nagmumula sa kagubatan. Ito ay nagmula sa kasalanan hindi pa natutubos. Lumikas ang hangin. Binuklat ng pahayagan sa mesa ang pahina, larawan ng isa sa 3 nawawalang tao, dumilat ang mga mata. Sino si Toto? Ano ang tinatago ni Nanay Loleng? Si Benson ba ang nagbukas ng pinto para bumalik ang dilim? Umuulan. Si Benson ay nakaupong mag-isa sa isang lumang cave. Tinatapik ang kanyang mga daliri sa isang hindi pa natapos na baso ng iced coffee. Isang figura ang pumasok, kamiseta na basang-basa, sigarilyo sa kamay, isang pamilyar na mukha, Leo. Nakaupo sa tapat, kalahating nakangiti. Umuwi ka bilang bayani, Benz? Tandaan ang Valderrama. Benson, natigilan. Akala ko umalis ka sa industriya. Akala ko ibinaon mo ang nakaraan. Pero parang hindi pa nabubulok ang katawan na yon. Batang Benson, nakatayo sa tabi ng isang nasusunog na kotse na may hawak na file. Sa loob ng kotse, isang nasunog na katawan, ito ang ama ni Toto. Pabulong, binibigyang diin ang bawat salita. Pinatay mo siya. Alam mo na ang ipaghahatid ay isang bitat. Pero tumahimik ka dahil may bahagi ka. Ang ama ni Toto ay namatay sa mga piraso. At ikaw ma-promote. Benson, namumula ang mga mata, nanginginig na boses. Hindi ako nag-utos. Ako lang hindi tumigil.
Ano ang pagkakaiba niyan sa pagpatay? Pinagmamasdan kita. Alam kong binabantayan ka. At hindi ng mga tao. Tumayo si Leo, nag-iwan ng ethesgu sa mesa. Ay, manood. Pagkatapos ay tanungin ang iyong sarili kung saan nagmula ang kadilimang ito. Gabi. Pinanood muli ni Benson ang clip mula sa BSC. Ito ang eksenang binugbog ang ama ni Toto ng isang grupo ng mga pulis, saka sinunog ang kanyang katawan para mawala ang ebidensya. Nakatago ang mukha ni Benson sa sulok ng frame, walang ginagawa. Nanonood lang. Tumawag si Leo, humiling na magkita muli, magsusumbong daw siya sa kanyang mga nakatataas. Dumating si Benson sa tagpuan, hawak ang kanyang baril. Galit. Mapaparusahan ka sa iyong ginawa. I swear. Benson, nasakalang boses. Wala akong paraan pabalik. Putok ng baril. Tumalsik ang dugo sa bangin. Bumagsak si Leo. Dilat ang mga mata, hawak pa rin ang ebidensya. Minsan, hindi dumarating ang kasamaan. Gumagapang ito, dumapo sa iyong dibdib at nagsasabing, isang beses na lang. Lumita Ben halimaw. Bumalik si Benson ng may takot. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang mukha. Nagniningning ang mga headlights sa isang malaking itim na anino na nakaharang sa kanyang daraanan. Malakas siyang nagpreno. Lumabas. Isang nilalang ang gumagapang palabas mula sa ilalim ng sasakyan, kalahating tao, kalahating baboy, pula ang mga mata na parang apoy. Aswang sa sumisitsit na bulong. Nakita kita noong nakatayo ka habang pinapanood ang pagkamatay ng aking ama. Wala kang pinagkaiba sa akin. Kumakain ka ng karne ngunit tinatawag mo itong katarungan. Nagmamadaling pasulong si Aswang. Binulot ni Benson ang kanyang baril at pinaputukan, ngunit walang epekto. Binaligtad niya ang kotse, binasag ang salamin, at dinilaan ang dugo sa mga kamay ni Benson. Paghabos ng buhay ay kamatayan. Sinusubukang tumakas ni Benson. Tumakbo sa kagubatan. Hinahabol ng halimaw. Sa tuwing umuungal, nanininig ang isipan ni Benson, marinig ang sigaw ng ama ni Toto, pagkahulog ni Leo, at pagtawag ng kanyang ina sa kanyang pangalan. Bumagsak si Benson, pagod na pagod. Naghahanda si Aswang na tapusin siya. Sa sandaling iyon, ang kwinta sa leeg ni Benson ay mabangis na kumikinang, naglalabas ng mainit na dilaw na liwanag. Umuunggol si Aswang, atras, umuusok ang laman. Unti-unting bumabalik ang mukha niya sa anyo ng tao. It's Toto. Pero namumula pa rin ang mga mata niya, mahaba pa rin ang dila, mga kuko ng hayop pa rin ang mga kamay. Toto, hinihingal. Ikaw ay protektado pa rin? Kung gayon, sisirain ko ang lahat maging ang tamalan na nagpoprotekta sa iyo. Iyan yung unang katotohanan. Hinihila ni Benson ang sarili pauwi. Ang kanyang ina, si Elrea Loleng, ay naghihintay, may hawak na mangkok ng kakaibang tubig, bumubulong ng mga sinaunang inkantasyon. Hindi tumitingin sa kanya. Nanay Loleng, sa malalim na boses, parang sinapian ng iba. Oras na para malaman mo ang totoo. Ang iyong dugo ay hindi malinis. At ang anak ng biktima ngayon ay nagsusuot ng mukha ng demonyo upang bayaran ang utang ng dugo. Benson, huminga ng malalim. Sino ka? Nanay Loleng nakatingin, bahagyang kumikinang ang mga mata.
Ako ang huling tao sa pagitan mo at ng kamatayan. Ngunit kung hindi ka magbabago kung gayon ako ang magbubukas ng pinto para sa kanya. Sino ba talaga ang ina ni Benson? Saan nagmula ang kapangyarihan ng kwintas? Ano na kaya si Toto at tao pa ba siya? Nakahiga si Benson sa kama, nakabenda, ang sikat ng araw na dumadaloy sa kahoy na bintana. Tahimik na nakatayo si Nanay Loleng sa tabi ng apoy, bumubulong ng sinaunang mantra. Mahina ang ihip ng hangin na nagpa-vibrate sa kwintas sa leeg ni Benson. Akala ko mamamatay na ako sa gabing yon. Pero nakaligtas ako hindi dahil sa swerte. Pero kasi ako ang napili. O baka ako ay isang hindi nabayarang utang. Ang bahay na gawa sa kahoy. Gabi. Nagliliyab ang apoy. Umupo si Benson sa tapat ng kanyang ina, hawak-hawak ang kwintas na nagbubuga ng mainit na ningning. Benson, naggangalit ang kanyang mga ngipin. Sino ka, nanay? Bakit napunta sa akin ang lahat? Ano ako sa larong ito? Nanay Loleng nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Benson. Hindi ako ang iyong ina. Ako ay isang tamalan. Isang matagal ng flashback. Isang batang babae ang naglalakad sa kakahuyan, may hawak na oil lamp sa kanyang kamay, ang kanyang balat ay kumikinang na parang liwanag ng buwan. Napapaligiran ng mga espiritong hayop, ang mga puno ay yumuyuko. Itinaas ng batang babae ang kanyang kamay, nagliliwanag sa lupa. Nanay Loleng patuloy, umaalingaw ang boses. Si Tamalan ang espiritong nagpoprotekta sa kabubatan. Umiiral sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Hindi ganap na isa o ang iba pa. At ikaw ang batang dinampot ko sa gilid ng kabubatan. Sa iyong noo ay may markang kumikinang na parang apoy. You don't see right, just look at me na parang alam mong darating ako. Benson, nagulat. Kaya sino ang iyong tunay na mga magulang? Nanay Loleng. Walang nakakaalam. Ngunit hindi ka ipinanganak para mamuhay ng normal. Ikaw ang balanse. Sa pagitan ng aking liwanag at ng kadiliman sa Toto. Ines pinagmulan na Toto ye banidilim and lumunmon ag-engay. Isang gula-gulanit na kubo sa kabubatan. Isang matandang lalaki, ang ama ni Toto, ay nakikipaglaban sa isang malabong nilalang. May hawak siyang sibat na may kumikislap na ilaw. Ang ama ni Toto ay dating isang manglilingkis, ang huling mangangaso ng aswang. Ngunit siya ay pinagtaksilan ng kanyang mga kasama at ang nag-utos, ang aking superior. Fast forward image, apoy. Isang bata, Toto, ang nakatayo sa harapan ng katawan ng kanyang ama, walang laman ang kanyang mga mata. Isang itim na kamay mula sa kadiliman ang dumampi sa kanyang balikat. Boses ni Nanay Loleng. Kinakain ito ng galit, puot. At kapag malakas na ang puot, hindi na kailangang kumagat ang aswang. Pangako lang ng paghihiganti. Inilalagay ni Nanay Loleng ang kwintas at sinturon sa mesa. Close up, ang mga sinaunang simbolo ay malalim na nakaukit, kumikinang kapag hinawakan ng kamay ni Benson. Nanay Loleng. Ito ang anting-anting ng tamalan. Hindi para protektahan ka kundi para pigilan ka. Benson, nagulat. Ang ibig kong sabihin ay maaari kang maging. Nanay Loleng, malamig. Kahit ano ay posible. Kapag pinili ng puso mo ang kadiliman.
Tanging kapag ang iyong puso ay nagtataglay ng kabaitan, ang anting-anting ay magpapakita ng kapangyarihan nito. Naalala ni Benson ang sandaling pinatay niya si Leo. Maitim ang kwintas noon. Walang reaksyon. At kagabi, noong nagmakaawa siya para sa kanyang buhay, nagniningning ito na parang shooting star. Papasok si Nanay Loleng sa lihim na silid. Sa dingding ay may mga guhit na inukit ng kamay, tamalan, aswang, dalawang mukha na bata, labanan ng liwanag at dilim. Nanay Loleng. Bawat daang taon, lumilitaw ang isang balansing nilalang. Kung gagabayan ng tama, wawakasan nito ang kadiliman. Ngunit kung ito ay lumihis, ito ay magiging isang aswang ng mas mataas na antas, hindi mapigilan. Huminga ng malalim si Benson, tumalikod. Kung gayon marahil ay hindi ako dapat umiral. Nanay Loleng. Hindi. Umiiral ka para pumili. Ang sinaunang tipan ay hindi pa kumpleto. At ikaw dapat ang magtatapos nito. Si Benson ay hindi lamang lumalaban para sa kanyang buhay, ngunit para sa kanyang kapalaran. Hindi na tao si Toto, ngunit salamin pa rin ni Benson mismo. Ang bawat pagpipilian ngayon ay isang hiwa sa pagitan ng liwanag at kailaliman. Ang pinakanakakatakot ay hindi ang halimaw. Ito ay kapag tumingin ka sa mga mata nito at napagtanto. Nakatingin ito sa iyo. Puno diyan di ipinahayag ni Toto. Mula sa kadiliman, gumagapang ang isang kahindik-hindik na figura, Toto. Ang kalahati ng kanyang mukha ay tao, ang kalahati ay isang halimaw na may nagninigas na mga mata, mahabang dila, at matatalas na kuko. Toto, nakamuso. Naaalala mo ba kung paano sumigaw ang aking ama nang ikinulong siya sa kotse, Benson? At ikaw tumayo dyan. Nanonood. Hindi mo siya pinatay. Pero pinili mong manahimik. Itinaas ni Benson ang kanyang baril, nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabigat, hindi sa takot, ngunit sa panghihinayang. Benson, alam ko, hindi ko karapat-dapat mabuhay. Ngunit ayaw kong maging ganito ka. Toto, nakanguso, pinunit ang kanyang kamiseta, ipinakita ang simbolong tamalan na bakat sa kanyang dibdib. Hindi ako pinili. Ibinagsak ako. At ngayon kakalagkarin ko kayong lahat pababa kasama ko. Siningil ni Toto. Isang matinding labanan ang magaganap. Si Benson ay umiwas, lumaban gamit ang kanyang malalapit na kakayahan sa pakikipaglaban at kagustuhang mabuhay. Ngunit habang siya ay lumalaban, mas lumalabo ang kwintas. Inner struggle. Benson is knocked on cliff. Blood spurts. His breathing is fast. His head is filled with the voices of his mother, Leo, and Toto's father. Images of the past flash forward painfully. Lahat ng tao may demonyo. Ngunit hindi lahat ay sapat na matapang upang tingnan ito ng diretsyo sa mata. Umupo si Benson. Hindi bumunot ng baril. Hindi umaatake. Benson, sumisitsit, nahahalo ang luha sa dugo. Hindi na ako lalaban, Toto. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Ngunit kung may natitira pang tao sa iyo, tandaan mo. Ang tatay mo ang dating ilaw. At ikaw din. Sakripisyo o Nanay Loleng. Tumigil si Toto. Ngunit hindi dahil sa pagpapatawad. Dahil yumanig ang lupa.
Lumilitaw ang isang mahiwagang bilog sa kanilang dalawa. Lumabas si Tia Loleng. Lumilipad ang buhok pabalik, kumikinang na pilak ang mga mata. Umaaligaw-ngaw ang sinaunang sumpa. Nanay Loleng sa boses na hindi tao. Ang sinaunang tipan ay nagbukas. Upang tapusin ang cycle na ito, isang balanseng espiritu ang dapat maglaho. O tamalan o ang pagbabalanse. Tumalon si Benson. Benson. Inay. Hindi. Hayaan mo akong. Nanay Loleng nakangiti, inaabot ang buhok ni Benson. Pinili mong magpatawad, tao ka pa rin. At ako ay nabuhay ng masyadong mahaba. Siya ay sumanib sa liwanag, niyayakap si Toto na nagpupumiglas sa sakit. Parehong hinilas sa puyo ng liwanag, tinatangay ng hangin ng lahat. Pagkatapos, ganap na katahimikan. Kinabukasan, mag-isang gumising si Benson sa gitna ng kaparangan. Walang bakas ng labanan. Nasa kamay niya ang kwintas, ngunit ngayon ay isa na lamang itong piraso ng luma at pinaso na kahoy. Naglalakad siya pabalik sa nayon. Iba ang tingin sa kanya ng mga tao, hindi na sa takot, kundi sa tahimik na paghanga. Isang bata ang naglalaro sa gilid ng kagubatan. May nakita siyang lumang kwintas na nahulog sa ilalim ng puno. Iniikot niya ito ng ilang beses, pagkatapos ay isinuot sa kanyang leeg. Kapag tuminala siya, sa kanyang mga mata ang liwanag ay kumikislap sa isang gintong kulay. Boses Inay Benson, mababa, pinagmumultuhan, ngunit matahimik. Lahat ng kadiliman ay minsang liwanag. Ang tanong ay kapag tumitingin tayo sa kailaliman, hahayaan ba nating lamunin tayo nito? O pinipili ba nating maging isang ilaw, gaano man kadilim, para hindi mawala ang iba? Batay sa mga sinaunang alamat ng Pilipinas, sinabi ng mga nakaligtas,